Onyx against TNC Pro Team ay wala ng chance ang maka-upper bracket ang TLPH. Welcome to Game 1 of this Best of 3 series. Ito po ang pinakaunang serye natin sa ating Sunday, pinakauling Sunday ng regular season. Yeah, kailangan tutok na tutok din ng Team Liquid PH dito kasi regardless kung 2-0 or 2-1 ang maging resulta nito ay Onyx Philippines pa rin ang hahakbang para doon sa upper bracket seed. Yep. Kaya kampi mo naman sila sa TNC. Pero looking at the game, nakita natin yung draft index kanina. Medyo malaki yung kalamangan ng Onyx because they can do this. Ito na yung favorite natin, Womi. Aray ko. Yung XP Roam Clear. Finally, nakita ko din. Diba? First time natin may gumawa nito eh, no? Oo, tsaka tingnan mo yung ginagawa ni Brusco, no? Talagang iniwang pa nilang dugaan. Ayun na. Womi midnight tandem. Guguluhin na, naparetry itong si Zaida. Hindi mahirap kapag broken walls. Pero ang naging problema ay nangalahati din halos yung buhay ni Super Friends. Re-respeto rin naman itong mga miyembro from TNC at i-atras na muna nila. Nagiging normal na to, no? Usually kapag may Valentina, even sa RG nakikita ko to, na parang nawawala yung priority ng mid lane clear, which is usually a cardinal sin. Pero pag may Valentina kasi parang okay lang, kahit mawalan siya ng isang minion, kasi nakukuha niya yung XP pabalik kapag umaatake siya ng mga heroes. At kung makikita natin, no, talagang medyo nahihirapan na nga si Zaida dito. Pero mukhang si Chuck, no, makakaganti lamang ng bahagya. Naninirahan na agad ang Onyx Philippines sa loob ng jungle ng TNC. Oh my goodness, ang gulo ng Onyx PH dito. Talagang chaos ang binibigay nila sa TNC. Si Zaida hindi man lang makahinga. Kaya napilitan na rin si Chakno na bumarikada doon sa mga miyembro ng Onyx PH na lalapit sa kanya. Ang masakit dito is hindi niya natin advantage yung extra gold and XP sa pagkakuha ng vision. Siguro si Bruce kapag nakikita niya nakakuha pa rin siya ng 30 gold and XP. Pero bantay sarado siya rito kay Zaida. So yung extra gold and XP na nakukuha niya mula sa clears ng minion or jungle creeps, dun lang sa jungle. Hindi niya masyado nakukuha yung mga extra gold and XP sa wave clear. Pero yung interesting noon, tagal na natin hindi nakikita itong Cho Gold Lane. Si Benny Cutie pa nga hawak. Panigurado yung mga OG fans ng ating liga. Sobrang saya ngayon looking at Benny Cutie using this Cho. Pero itong pagong ay sisimula na nga ng Onyx Philippines. Okay, si Trimar ata ang mangunguna. Si Kurt ay aabante na rin. Super Prince, hawak yung tech charge. Nangangalahati si Trimar pero masyado na talagang makunat yan. Baburst na rin si Lancy. Pasok na yun. Brusco ay namatay kagad. And first blood para dito kay Zaida. Sasama si Benny Cutie. Si Gagang Kikitag. Dapat talon. Pero si Wave the Dragon Play. At TNC ay nakadalawa. Grabe, medyo parang memories, bring back memories. Yung play para kay Benny Cutie. Dahil dyan, no, TNC makukuha din ang pinakaunang pagong ng larong ito. Di na movesan ng TNC. And ito yung masarap makita talaga sa ganitong klaseng team. Even outside of expanding rivers, yung gold lane aabot sa neutral objective. Lalo pa kasi hawak niya rito yung kanyang fighter gold. So talagang ang requirement for TNC is lumaban ng lumaban. At mukhang lamang naman ang TNC Pro Team doon. Yung burst damage yan ang gagaling kay Benny Cutie. Very respectable. Okay, pinurse dito si Lancy, pero napa-brilliance. May ideya ang Onyx PH. Ang katanungan dyan ay magpo-force ba sila dito ng team fight? Kasi si Super Prince ay wala pa rin namang hawak na ultimate dito. Bilis ng clear wave ni Benny Cutie. No, ito yung maganda talaga para sa isang show. Pero bibigyan na nila si Brusco for the second time. At si Lancy makakuha nun. At ibang klase yung approach dito ng TNC Pro Team na wala silang pake kung makunat si Brusco. Bakit laging si Brusco na lang yung binibigyan nila? Kasi wala na parang kahit sino makita nila pwede na. Kasi wala rin namang counter answer. Ay, lumusot! Wala sa Onyx. Yun lang, medyo malaki yung butas. Malaki yung exit. Yun lang, hindi in-expect ni Jato na makapal at hindi siya, kumbaga lulusot siya doon. Tumagos. Tumagos sa G. Ano yun? Yun yung itsura ng playoffs nila. Pasok daw siya. Pasok na sa playoffs kasi. Pasok siya. Masikip, pero pasok sila. Sige, pero pasok pa rin. Pero at least yung tectonic charge ngayon, kung hindi naman kumabit sa pader, ay refunded 50% ng cooldown. So we could just expect na meron naman ulit tectonic charge dito si Chakno. Maya-maya lamang. At mukhang tumatahimik na ang Land of Dawn. TNC Pro Team pa rin ang nakakalamang. Halos 1,000 ang kanilang hawak. Pero mukhang pumapapor ata sa bagal yung Onyx Philippines. Nagkakaroon ng gold din si King Kong. Pero ang hawak naman kasi ng TNC ngayon is sila yung nagdidikta ng tempo ng game. Kasi kapag tinignan mo yung lineup ng Onyx Philippines, parang mas gusto
gusto nila yung mga skirmishes, yung sila nagsistart ng pick-off, especially with the catches na meron sila, yung Mountain Shocker, yung I'm Offended mula kay Kelra. Other than that, puro hampas lang mula kay Super Prince, hampas mula kay Brusco. But if you're TNC, ang dami mong ways para mag-start ng laban. Oo, physical, magical, stunts, at iba pa. Pwede ka pa nga sipain ng gold laner eh. Di ba? Oo. Isipin mo yun, no? dumating na sa punto, pre. Na pati yung gold laner mo, may set up na, initiator na. Pero nasipa ata si King Kong. Papasok din dito. Ito si Trimar! Buena job at Rumin! And si Zaida ay nakakuha na ng kill. At Jungle as well ay makakapitas ng isa, dalawa ng membro. From Onyx Creation tumumba. At si Zaida ay malayang makukuha ang pagong na ito. Grabe pagpasok ni Trimar, ulti agad. Oo. Wala nang patumpik-tumpik Walang intro-intro, pre. Walang intro-intro. Pagkasabi, Trimar, ulti agad. Ulti agad at napakaganda na naging play na yon mula kay Trimar. Pero hihilain siya dito ni Kelra. Madedelikado lamang ng bagya pero alis pa rin. Medyo may kaunatan. Ang di talaga, men. Ito na yung makabagong, Teknolohiya. teknolohiya talaga. Teknolohiya. Kinukumpara nga nila to sa isang Uranus, pero stun. Oo. Di ba? Ano yan, men? Pinaghalong Uranus at Esme. Di ba? Nagsawa na yung mga developer eh. Ang daming Uranus at Esme sa meta. Dagdagan natin isa pa. Isa pa. Ayan. Nagsama na sila. Ay. At ngayon no, mukhang mag-i-invade naman ang TNC Pro Team. Lolo po ang kanilang gold lead mula 1,000 all the way to 2,000. Aray ko. Grabe, nakakalamang na. Looking at our Infinix in-game equipment, itong show na ito ay naka-War Axe. Yep. First item, War Axe. Ano din kasi, tank show eh. Kapag tinignan mo ang trip ni Benedito is yung mga sustained na laban. Even though initiator siya technically sa team fight, pwede kasi silang magtagal sa isang skirmish. Baka malay mo, umabot pa yung pangalawang sipa. Pero ang kinagandahan dyan kasi, may one time din na tinesting ko to, ang sakit kasi nung show. Kahit tank, parang nararamdaman nung nanunuot yung mga sipa niya. Tapos, medyo makapal yung ano niya, medyo makapal yung spell bomb niya na. Oo nga pala. Tsaka, yung only fast na passive niya, di ba? Kapag naglalakad-lakad siya, merong may extra damage, di ba? Oo, tama. Ano yun, may physical damage reduction kapag tumama. Oh, tsaka yung I would say no yung spell pump din na galing nga dito sa War Axe ay nakakatulong din Yes. kung marami siyang matamaan ng kanyang Jeet Kondo. I think last time nakita natin itong War Axe build kay Ryzen pa nung season 9 Tagal na. ng playoffs, and then nakita natin yung Cho Goldane mula sa BTR sa kamay ni Eman. Wow, at ngayon no, mukhang re-recta pa ata si Benny Cutie patungong Brute Force Breastplate. O pwede rin ng mga iba pang items kasi maraming patutunguhan. Yung Ares belt. Ganyang belt na yan. Mukhang tutuloy pa nga nila ang pagong na ito. This is the last turtle of the game at ay nahawakan lamang ni Trimar TZ at Kirk. Trimar na lang pala. Oo. Yan na yan, basta si Trimar yan, basta pag tinawag ng TNC, ulti agad! Ayan na, nagamit din yung Shadow. Kailangan nag-ulti agad! Nagamit din yung Dead Charge. Tatlo na tamaan. Kailangan Super Freeze as well. Ay lumayo na. Ngayon naman ay si King Kong ay pupunta na rin sa kanyang orange buff pero ayaw talaga siya tantanan. Benny Cutie dito ay may sticker pa. Si Kirk ay nabugaw din. At pwede actually nilang basagin yung Torres sa itaas kung gugustuhin nila. Men, nakakagulat kung ikaw yung Onyx Philippines, yung intro ng TNC parang di mo pwede ma-judge. Oh. Kasi ulti Ulti agad. agad. Tapos wala ka na magagawa. Parang kailangan mo ng digi. Para makaresponde. Kasi pagpasok ng Throne of Ruin, parang ayaw mo naman i-flicker. Kasi parang kaya naman saluhin. Kaso pag tinamaan ka na, may tech charge na kasunod, may Hayabusa na magsashadow, tapos may Ruby Didi pa. Na possible malaki lahat. Although wala naman siya flicker, pero... Di ba? Ito nga, no, parang trip back to memory lane. Benny Cutie And finds the wave, the dragon in you. Ang huling beses na nilaro ni Benny Cutie ang hero na to was in October 1, 2021, NXPE versus Echo. At ngayon, October 12 ng 2025 ay nagbabalik itong show gold lane ni Benny Cutie. Kami ba to? Parang 4 na taon na halos. Grabe. 4 na taon na. Oh, kami to nakalaban namin yung Golden ni Benny. Oo. Kayo pa yan. Season 8 eh. Oy, by the way, Midnight, ikaw ang nagbigay ng fourth place sa NXPE. Tama na. Yun ang pinakamataas Okay na. na na-achieve ng next play nun dahil sa'yo. Maraming salamat, Tele-Tigers coach, Wumi. Wag ako. Grand finalist, by the way. Nag-choke ako sa UAAP. Huwag ka mag-alala ako din. Grabe. Ito, ngayon ako nakarinig ng live broadcast na nagigling sa isa't isa. Ginigling sa isa't isa. Nagbardagulan nga. Bardagulan ako. Oy, bardagulan din. Ayun na, binardago na nga dito si Super Prince. Shadow King, pinagsaluan ng 3. Shadow out! Pero buhay pa rin naman itong si Super Prince. 18 seconds para dun sa malaking objective. Oh, that's the first lord of the game at hawak pa nga rin ang Kirk. TNC lead. No, medyo delikado si Kirk dito. Naharangan, naku po, sarado ata. Andito yung 4 na miyembro from TNC. Kaya lang kasi masyadong makulat din itong Uranus na ito. Gusto nga niya yan eh. Yung mga continuous damage at hindi siya basta-basta matutunaw.
Pero may push na rin na ginagawa si Benny dito sa baba. Parang nagsiset up na para sa Lord. Naka-slow push na. Sabi ni Kirk kanina, sarado. Sabi ni TNC, kunat. Oo. Tapos ngayon, mukhang Oy, plano. Ang dami. Sumipa, flicker nagamit din. Pero pinagtulong-tulungan siya ng super foul. And Lord, King Lord. win a kill. Pero burst ata magiging goal dito ng TNC. Sapat ba yung oras na nabili? Dito ni Benny Cutie. Aabot din dito. Super Prince, walang tinamaan. Shadow kill. And this time, ay si Side ay nakakuha na ng Lord. Kasama pa si Super Prince. Pero mamamaalam din dito si Lancy. Lalaban na lang dito ang Super Fast. Gusto nila makakuha ng isang kill. At si Trimar ang napatay. Si Chanko ay habulin. Save inside na. Pero sabi nila, sige, atrasan na lang natin at agawin na lang yung purple. At mukhang mananakawan pa nga sila, no? That was Onyx Philippines na mukhang hindi magagamit yung Lord na TNC. Yeah, I think masaya pa rin naman yung Onyx Philippines dito as much as maganda yung ginawa ng TNC na na-punish yung ginawa nila kay Benny Cutie, nakakuha kagad ng Major Lord objective. This does delay the game for Onyx Philippines to the point na makahabol si King Kong, maging totoong funnel yung YSS. But the thing is, if you look at TNC, parang wala rin problema sa kanila umabot ng late game. In fact, itong technology ng TNC is a counter against the funnels. Kasi isang huli lang ni Trimar or ni Chakno or even ni Benny, pwedeng mawala yung YSS. So if you're Onyx Philippines, kahit na-delay yung game nila, they still need to find ways to address this combo mula sa TNC. Parang at the end of the day, kasi isa din lang naman yung traceless eh. Oo. And yung timing ng tectonic charge at pati na rin ng Throne of Ruin ay severely different. You have to choose kung ano yung iiwasan mo kung ikaw si King Kong. At ngayon mukhang patuloy yung pagpupush ng side ng TNC Pro Team. Kanina pa nila hawak itong 3,000 na gold lead na meron sila. Pero para bang hindi na ito lumalaki against Onyx Philippines. May palag na eh. Kumbaga, pwede nang lumaban dito yung Onyx. Yung sustain nila is enough for it to actually threaten against TNC kasi baka biglang magkaroon ng Mountain Shocker mula kay King Kong, Stolen Tech Charge mula kay Super Friends. Hindi na pwede yung ginagawa nila kanina na kapag nakita nila yung si Brusco, pwede nang bigyan kasi may sagot na mula sa Onyx Philippines. So it's a matter of positioning, lalo yung team fight initiation and also Lord dances between these two teams. Oh, at makikita natin sa mga Lord Dance, itong Hayabusa na ito, our jungler from TNC Pro Team using his Infinix GT30, experience victory for every madlang gamer. Kita naman kung gaano ka-smooth itong Hayabusa sa kamay ni Mama Coco at pati na rin ng Infinix GT30. Ganyan pala gumamit ng Hayabusa. Kaya ko rin yung ganyan eh. Pero yung ganyan sige kagwapo na. parang hindi eh. Hindi yung Sige ganyan na. kapogi parang hindi eh. Hindi kayang gayahin. Okay, naiintindihan naman kita po rin. Alam mo naman, yung kapag tinatanong nila kung paano yung ganyang gupit, di mo naman pwedeng Sabagay. Oo, itamay. ganyan kagwapo. Tsaka pag si Burits ang kinalaban mo, magpo-posing kagad yan. Oo. Kanina nagpe-flex sila, di ba? Pwede natin ilaban si Burrito dyan. Pwede. Pero kung pipili ako ng pambato mula sa caster, si Naisu. Naisu talaga. Si Naisu Naisusulat, ata. naisusulat. Naisusulat natin yan. Any bodybuilding type, yan ang pambato natin. Yan yung literal kapag bumangga, giba. Iba. Tama. Well, kapag bumangga ngayon ang TNC Pro Team sa Onyx Philippines, ay pakiramdam ko ay kayang-kaya pa rin naman nila as long as tumama yung mga tectonic charge at pati na rin yung Throne of Ruin at mukhang babakuran na nga rin nila ang pangalawang Lord ng larong ito. Pinakaunang Lord at tatlong pagong ay na-secure ni Zaida para sa side ng TNC Pro Team at napaka-importante ng Lord na ito dahil kanina pa nandito sa 2,000 to 3,000 yung gold lead nila. Yeah, ang mahirap dito, kailangan nila ng extra factor sa team fight. It has to be Kelra. This movie has to make it work for Onyx Philippines. Kaso ang hirap kasi yung i-hook namin, Joe, Croc, may mga immunity and May mobile din Alice. si Benny, pwede siyang puntahan, may Kanya Punisher yung with the Lunox Throne of Ruin. Yung Lunox, mag-purify lang tapos mag-brilliant. So medyo mahirap din talaga yung Hayabusa, napakalayo. So, ang sikip ng angulo ng Onyx Philippines, parang yung pinagdaanan ng TNC para makapasok ng playoffs. Oo, ang hirap nito. At saka nakakatakot din kasi yung lineup ng TNC. 5 miyembro sa kanila, pre. Yung pagpasok, ulti kagad eh. Oh. Yun eh, pasok ulti kagad. Walang intro-intro eh. Walang Ang intro. Rekta na sa mga gusto nilang gawin at Onyx Philippines. Hahawakan ni Kirk ang Lord na ito at ginagamit na nga nila yung feature dito sa Broken Walls na pwede nilang isayaw sa iba't ibang angulo. Okay, sa ilalim nila pinapadaan itong Lord na ito, Kirk. Kung sino yung nagamit yung Bruce, kung sino magiging target nila. And this time si Chakno ay nakaibabaw na. Pasok din si Tremor. And si Blair. Oh my goodness! Napatay ang jungler dito ng TNC. Pero kumamaalam din naman siya. Doon sa naging proseso, Lancy nakakuha ng Lord. Kaya nakamatay sa Onyx PH. Ang tanong, makakatakas ba? Tatlong napatumba. Buhay pa rin naman itong si Kirk and si Kera. Pero dediretso na sa gitna itong si Berry. Grabe, Lancy! After all the criticism
Sims! He performs like this in week number 8! Ay, hindi pa tapos ang laban ha. Ngayon, ay hatak din dito si Kera. Nabitawan yung Brilliance. Si Lord ay nasa may bandang ibaba. 8 seconds para kay Prince at Brusco. And aabot naman sila bago tumama doon sa Torre itong Lord. Ayaw pa ibigay ng TNC Pro Team yung Lord na yun. Kahit nawala si Zyda with a crucial play mula kay Super Fritz, ay nagawan ng paraan ni Lancy na siya makakuha. By the way, sobrang ganda nung angulo na napili ni Super Prince. Also, utilizing yung broken walls. Pumasok siya sa loob ng Lord with the flicker under the tectonic charge. Naabot niya si Zyda, nakapag-double na siya. Even though nasipa siya ni Benny Cutie, he's done his job. He's taken out the jungler. Pero nakalapit si King Kong kanina, pero si Lancy, men, saktong-sakto. Hindi ko nga alam kung anong spell or anong skill. Yung pumatay na tech charge! Ayan na sakto din yung take charge. Si Goodbye, mabubuhay. Pero pinagtulong-tulungan na lang Super Family. At nagamit din ni Lancy yung kanyang ultimate. At si Trevor ay mamamatay. Buhay ang pamilya. Naghahabol sila dito. Super Prince, napakatindi na rin ng damage. Kailangan na rin lumuyo ni Lancy kasi wala na rin naman siyang brilliance. Yeah. At mabubuhay pa ang ilan sa mga miyembro ng CNC. Yun lang din yung problema ng Onyx, di sila pwede mag-overstay. Even though si Trimar ay nakuha nila, again, nandito na yung damage ng Onyx Philippines. Kaya nilang labanan etong TNC, pero it has to be very quick. Kailangan pagpasok, set, patayin kagad yung target. Kasi kung nag-overstay sila, under ka pa rin doon sa threat ng mga crowd control or mga stunts ng TNC. Pero maganda to for Onyx Philippines. Nababawi nila yung momentum. Nakikita nila na ito yung mga angulo dapat nila i-take. Ayan oh, di ba? Sobrang ganda ng pagpasok. Kaya lang ang problema ay nahuli din siya. Napakaganda ng Oh my pagbawi. God! Tingnan mo yun! Isang chaos, Yung chaos, darkening lang. oo, yung darkening yung umaabot pala. Oo, ito percentage health damage ang nanggagaling sa Chaos Bolts na yun. Kaya naman TNC Pro Team, no? pala. Nagamit pa rin nila yung Lord na yun kahit papado, pero wala pa rin inhibitor turrets na bumabagsak sa larong ito. 16 minutes in already. Paba na paba ang ating game number 1. At unti-unti na nga nakakabawi dito ang Onyx Philippines, pero hawak pa rin ng TNC Pro Team ang 4,000 na kalabangan against Onyx. Yeah, problema nila dito yung mga makukunat na frontliners kasi ang daming blade armor sa side ng TNC. Oo. Dito kay Trimar, kay Chakno, and si Benny Q dito ay sabihin na natin kahit bumababa yung kanyang damage. Naka-hybrid naman siya. Meron siyang brute force dito. May true damage with the endless battle. Kahit paano nandoon yung damage. Pero ang pinaka-importanting aspect sa kanya is yung catch eh. Yung mahuli niya yung target na hinahanap dito ng TNC. May parang ang daming walking win condition. Sa totoo lang nitong team na to. But for Onyx Philippines, meron namang heroes sa kanila na willing mag-suicide. Nandyan yung Uranus, nandyan yung Hilda. Pero again, it has to matter. These windows na nagagamit ng frontliners nila, kailangan may mahanap silang pick-off. Ngayon, mukhang sisimulan na nga ng TNC at Onyx Philippines ang Lord na ito. Hindi pa naman ito ang Evolved Lord, pero may chance ang umabot tayo sa punto na ipag-e-evolve ito ng dalawang koponan. Tatambay na yung mga pwedeng magbigay ng vision, pero mukhang i-reclaim ni Brusco ang ilan sa mga lupain ng Onyx Philippines around this Lord pit. Pero halatang bumibili namang sila ng oras at may ibang laro pang nilalaro yung mga ibang miyembro ng parehas na koponan. Ang ganda ng clear wave na ginagawa dito ni Benny Cutie sa may bandang ibaba, no? And ngayon naman, nakapag-purple buff na si Zyda, so ready na siyang sumama kung ano man ang mga mangyayari dito. Yeah. Tsaka dito sinisigurado na walang ibang weird angles na makukuha dito Onyx Philippines. They've covered the right side, left side na lang. Yung pwede na makita. Oh, Ay! na-force yung Order of Brilliance. Ay, naku po, walang tinamaan yung Sword of Ruin. Magkakataon nata ng Onyx PH si Benny. Pwede siya sumipa dito, pero si Brusco kasi nakaharap sa kanya, kaya na nahatak na! Etong si Trimar! Mabubuhay ba siya? Yes, sir! Sige, atake member sila dito. Trimar ay makakatakas naman. And this time ay ang Onyx PH ay pinapalayo na ang mga miyembro dito ng TNC. Grabe, walang mamamatay sa pamilyang to, ha? Oo, pero nakapag-purify na rin si Lancy at mukhang alam iyon ng Onyx Philippines at umuwi pa nga yung Alice pero hindi nila ipaburst ang Lord. Ito na si Benny Cutie ay gumagawa pa ng threat all around the map habang sinasayaw na naman ito. This is already the Evolved Lord. Nakapag-evolve na habang nagti-teamfight at mukhang sasayawin na naman ito ng Onyx at TNC. May nagpaplano Ang tanong, kasama pa sa aeroplano yung Joe dito ng TNC. Pero I would say mas big deal yung nawawalang battle spells sa side ng Onyx Philippines. Yung Purify kay Kirk, susceptible na siya sa sipa ng ni Benny Cutie. And even yung flicker ni Super Prince, wala yung steal ng tectonic charge with the flicker combo mula sa Valentina. Uy, ayan na. Pinagpaplano na talaga. That was a flicker burnt from Benny Cutie. Hindi tumama yung gusto niyang ibato kay King Kong because of that traceless. Pero again, walang jungler dito ang Onyx Philippines sa Lord na ito at alam yan ng TNC Pro Team. Narinig nila nag-retry yung YSS kaya umaabante ngayon yung TNC.
Oo, kaya ata nila Oh! sinipa na. Itong si King Kong, nakabili na rin ng immortality, pero masakit na rin yung mga normal hits. Kung sino yung nagamit ni Brusco, aanalayan lang niya yung mga miyembro ng E1, pero si Kirk ata may iwan sa aeroplano. Side ay papasok din. Pero masyado siya malayo din. Super Fresh para Kel. Hahabol ata ang TNC Pro Team, pero si Kel nandun with a sustain. Habang si Triman ay nandun din. Nakasama Shadow King kasama pa ng tech charge. Ilalaban na ito ng TNC Pro Team, pero may pa rin naman apat na miyembro ng TNC ng Onyx. Grabe, sustain. At si Kiray nakakuha ng kill flicker from Shadow. Pero si Benny Q din naghahanda na magiging plano. Si Pai nagamit niya. Kaya lang mamamaalan din ata. Pop yung Emo. Kailangan matras si Zaida. Baba ng kanyang buhay. Prince, may At flicker siya. dalawa ang kanilang napatay dito ng Onyx Wow. PH. Ibang klaseng sustain mula sa Onyx Philippines. Kaya naman hindi Yung taas. nakakuha ng kills ang TNC Pro Team at agara na kasisimulan ng side ng Onyx Philippines ang Evolved Lord na ito. Kita. Nandiyan si Zaida. Nakita siya ni Brusco. Aray. Makakapag-quad shadow pero mukhang mapapauli na rin agad. Ang taas pa ng buhay ng Lord Pre. Ay, binalikan pa. Pero masyado atang ipin. Chakno. Ito si Oh! Chakno. Meron naman siyang immortality. Si Zaida ay nakakuha pa. Nakapas ata ng Lord. Pero mamamatay itong si Chak. Zaida! Lalaban pa rin si Zaida. Bababa ng buhay ng mga miyembro dito ng Onyx Oh, PH. no. Pero si Benny QT nag-aapang ng pagkakataon. Nagbabadya ang bagyo. Nagbabadya ang bagyo. At si Trico ang nahanap niya. Ayun na, ipapap lang yung immortality. Sapat nyo ata yung kakayahan. Pero nakabili ng Winter's Crown. Makakatrace na siya. Pero di siya makakaligtas sa pangil ni Zaida. Flicker from Super Prince. At si Zaida na unang kill. Dalawa na kagad ang kanyang napitas. Oh my goodness. Isinama pa nila sa hukay si Kirk. Tatlo, actually, apat ang napatumba mula sa Super Fam. Oh. Benny, Zaida, grabe yung paghunting nila kay King Kong. Yung timing nung Jeet Kundo into Way of the Dragon, binake nila yung Traceless, and after the Winter Crown, there was still a Shadow latching onto the YSS. Wala, kaya ba nila tapusin to? Si Triman ay pumasok na. Buhay na si Brusco. Pwede nila hawakan yung mga minions dito. Pero nandun yung Brilliant! At tumama din yung Throne of Ruin. Lassie with a kill. Pero umama din si Lassie dito. Base slap na ang magiging call ng TNC Pro Team. Meron silang katapat na kasama at tagumpay sa Game 1. Ang Phoenix Army. Massive outplays in the final team.